Naninindigan ng palasyo na dapat ituloy ang kaso laban sa mga opisyal na idinadawit sa pork barrel scam. Ito ay sa kabila ng pangamba ng ilang grupo na baka wala namang mangyari sa investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa palasyo, mahalaga pa rin na mismong ebidensya ang maglalahad ng katotohanan para mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Kinuha ng Malacanang ang pag-iral ng patas at pagkilala sa karapatan ng mga inaakusahan kaugnay ng pork barrel scam. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, malinaw ang direktiba ni Pangulo Aquino na ibatay sa proseso at sa tibay ng ebidensya ang kakasuhan. Nagsalita ang palasyo sa umano'y ikinakasang rally ng anti-pork barrel group sa June 12 dahil sa umano'y pagkainip sa resulta ng isinasagawang investigasyon. The case should proceed, but again, while the President action taken on all these cases, the President is also cognizant of the right of each and every individual to due process. So you balance the requirements of the constitution in respect of due process, but at the same time, we also want to make sure that the evidence that we build, the case that we build against certain individuals will be strongly supported. So may balancing act tayong ginagawa. But certainly we do hope na kung meron ng kaso, kung masampahan na sa Sandigan Bayan, yun naman that's the next arena that we're gonna face. Bukod kay Janet Lim Napoles, may iniimbestigahan pa rin ng Anti-Agency Graft Coordinating Council o IAGC kaugnay ng maling paggamit ng PDAF. Sinabi ito ng palasyo kaugnay ng affidavit ni Napoles kung saan ipinapasa na lamang umano sa ibang proyekto kapag hindi sila nagkasundo umano ng isang mambabatas. Initial focus of the DOJ was on the Napoles NGOs, and IAGC was activated to handle all those cases which are not Napoles related. Those other NGOs, allegedly fraudulent NGOs, have been forwarded to the IAGC, which is composed of the Three Furies, Secretary Laila de Lima, COA Chair Grace Pulido-Tan, and the Ombudsman Chit Carpio Morales. So they're now evaluating those cases which do not fall under the umbrella of the Napoles NGOs. Samantala, ipinauubayan ng Malacanang sa DOJ ang pag-evaluate ng husto sa affidavit ni Napoles kung saan humingi pa ito ng apology. The DOJ will look into the ultimate facts, as what we call it in law, the ultimate facts in the affidavit complaint. What parts of those facts would support the case? So an apology is something that she chose to express in her affidavit, but that's not an ultimate fact. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.